Okay, amen. So, pa-next po. Amen. So, pray as Jesus prayed. Amen. So, alam naman po natin na ang ating Panginoong Jesus ay maraming beses na iano doon sa Old Testament na maraming beses siyang nanalangin. Amen po ba? Amen. So, tayo po lahat ay tumayo at basahin natin ang salita ng Panginoon bilang paggalang. Sabay-sabay po natin basahin sa Hebrews chapter 5 verse 7. So, next po. So, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, salamat po, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos. Amen? So, lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Amen. Sino dito matiisin? Amen. So, tingnan mo ngayon katabi mo. Amen. So, matiisin yan. Amen. So, yung talagang nagtitiis siya, diba, sa mga kaibigan, diba, sa mga nakakasama niya, sa loob ng church o sa labas man, sa katrabaho, diba, lalong matiisin tayo. Amen po ba? Sa pamilya natin, sa kapatid na. So, may mga kapatid talagang minsan talagang nasusubok yung ano natin, pagtitiis. At lalong-lalo na, di ba, sa buhay natin. So, marunong tayong magtiis, simula nung hindi pa tayo nag-a-abroad, talagang ang hirap ng buhay sa Pinas. Amen? So, nagtiis tayo sa maraming bagay. So, ngayon, nandito tayo, nakapaghanap buhay at pinagpapalan ng Panginoon. At syempre, nagtitiis pa rin tayo. Amen. So, dito makikita natin, so paano nga ba ang nanalangin ng ating Panginoong Jesus at dito tuturuan tayo kung paano tayo manalangin tulad ni Jesus. Amen po ba? So, how Jesus prayed, number 1, sabi niya dito, don't forget to pray while doing your ministry. Amen. Lahat po tayo may ministry dito. Amen. So, iba't ibang ministry po tayo. So, may mga nagtuturo, may mga nagtatranspo, may mga nagluluto. Diba? So, meron ding mga usher, at meron ding mga nagsasharo ministry. Okay, so isama na natin yan. Lagi nakasama yan. Okay. So, iba't ibang ministry meron tayo. So, sa sobrang busy natin sa mga ministry, minsan, aminin nyo man sa hindi, nakakalimutan natin mag-pray. O yung magpipray na lang tayo, Lord, salamat po sa araw na ito. In Jesus' name I pray. Amen. Diba? Masabi lang na nanalangin tayo. Amen? So, dito, makikita natin, sabi niya dito sa verse, part 8 ng verse 7, sabi niya, while Jesus was here on earth, He offered prayers and pleading with a loud cry and tears to the one who would rescue Him from the dead. So, itong sa Hebrews na to na libro, so dito tinutukoy niya dito kung yung nanalangin ng ating Panginoon Jesus dun sa Gethsemane. Amen? So natatandaan niyo po ba doon sa Mount of Olives? Amen? So kung ano po natin, ito yung verse na yun sa Luke chapter 22 verse 39 to 46. So basahin ko lang po, sabi na dito, and He came out and went as was His custom to the Mount of Olives. And the disciples followed Him. And when He came to place, He said to them, pray that you may not enter into temptation. Amen? Sabi mo sa katabi mo, temptation. Temptation. Amen. So sabi mo na po, pray that you may not enter into temptation. Pray that you may not enter. Amen. In verse 41, and He withdrew them about the stone's throw, and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there's appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly. And his sweat became like a great drops of blood falling down to the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow. And he said to them, again, sinabi niya ulit dito, why you are sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation. Amen. Pakiulit po sa katabi mo,
Pray that you do not enter into temptation. Habang binabasa ko itong verse na to, itong mga talatang to, naramdaman ko kung ano yung pakiramdam ni Jesus. Sabi na dito, may sinabi siya dito, and being in agony, he prayed more earnestly. So, dito nakikipag-usap sa kay Lord, kay Father. Diba? So, kung talagang, sabi niya doon, if you are willing, remove this cup from me. So, dito tinutukoy yung talagang mangyayari sa kanya. Amen? Yung mamamatay siya, so yung mapapako siya sa krus, yung dadanasin niyang hagupin, yung dadanasin niyang sasaktan yung kanyang katawan, sasaktan siya. So, pinagpipray niya, kinakausap niya si Lord. Ang Ama, sabi niya, di ba? Father, if you are willing, remove this cup from me. So sabi niya dito, and being in agony, he prayed more earnestly. Ano bang ibig sabihin nun? Being in agony. So, sabi niya dito, being in agony, ito yung ibig sabihin ng agony, with pain, hurt, suffering, torture, torment, anguish, affliction, or trauma. Amen? So, imagine mo yun yung nararamdaman ng ating Panginoong Jesus. And being in agony, he prayed more earnestly. Diba? Nandun na yung pakiramdam mo, pero nag-pray pa rin siya earnestly. Amen? And sa ibang sabi na dito, late in, middle in English, originally denoting mental anguish alone. Or in Old French, sabi niya pa dito, this sense of physical suffering dates from early 17th century. So dito, nananalangin ng ating Panginoong Jesus habang nararamdaman niya yung ganong sakit. So ibig sabihin, doon pa lang sa pananalangin niya ay nararamdaman niya, nararamdaman niya kung ano yung daranasin niya doon sa mangyayari sa kanya once na nahuli na siya and then pahirapan siya. So dito, makikita natin na talagang si Lord ay nananalangin ng sabi niya dito sa una, and the prayer of the angel ganyan, and sa na yun, he prayed na makita. So dito, talagang nasabi sa kanya, ay nasabi dito dun sa verse na inano natin. So, nga pala sa verse kanina, while Jesus was here on earth, he offered prayers and pleading with a loud cry and tears. Dun sa verse 7, so, sa kaninang binasa natin. So, with a loud cry and tears. So, isipin nyo kung paano nanalangin si Jesus that time. Sumisigaw siya habang umiiyak. Diba? So, nung nanalangin siya gano'n, umiiyak siya, sumisigaw, kasi alam niya yung sakit na mararanasan niya. And, yun nga, so, nandun yung bigat sa kanyang kalooban, pero, ang sabi niya pa rin, sa huli, diba? Not my will, but your will be done. Amen? So, dito habang nakita natin, habang nagmi-ministry ang ating Panginoong Jesus, nagmi-minister siya sa mga tao, nandun pa rin yung yung pananalangin niya, and then doon sa panalangin niya, at alam niya yung mangyayari sa kanya, nandun pa rin yung pag-obey niya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin dito, so don't forget to pray while obeying God. Amen. Amen? Or habang ginagawa natin yung mga ministry, yung mga inassign sa atin ng mga tasks, okay? So, huwag natin kalimutan manalangin. Ano ba yung mga ipapanalangin natin? So, yung mga bagay na humingi tayo ng protection. Amen? Humingi tayo ng wisdom and knowledge sa mga, kung tayo man ay nagtuturo, kung tayo man ay nagmamaneho, protection, kung tayo man ay magluluto, di ba? Humingi tayo ng, sa pagluluto, ano yung kailangan mong ipanalangin? Magkasya yung pagkain, at ano ba? Naway masarap.
Diba? Magiging masarap yung niluluto natin kapag talagang mahal mo yung ginagawa mo. Amen. Amen? So, yun yung dapat mga ipanalangin natin. So, dun sa first point natin, so don't forget to pray while doing your ministry. And number 2, sabi na dito, pray with reverence to God. In Hebrews chapter 5 verse 7, part B, and God heard his prayers because of his deep reverence to God. Amen? So sabi na dito, sa pamamagitan ng pagtitiis. So, dito ibig sabihin, nandun yung paggalang natin sa Panginoon. Amen po ba? So dapat habang nananalangin tayo, nandun yung paggalang natin at nandun yung pagkakakilala natin sa Panginoon. At sino ba yung Diyos na ating pinapanalanginan? Amen? So doon din, dapat makita sa atin yung pagpapakumbaba. Habang nananalangin tayo. Kasi minsan, ang patingin natin sa Diyos ay parang genie. Diba? So minsan, tingin natin kay Lord, genie na kapag humingi tayo, dapat kailangan niyang i-grant, kailangan mabigay agad. Pero hindi. So dapat ang pagkakakilala natin sa Diyos ay talagang nandun yung kilala natin si Diyos bilang banal, bilang dakila. Amen? At nandun yung yung glory sa Kanya. Amen po ba? Amen. So dapat hindi tayo nananalangin ng parang kung sino-sino lang, 'di ba? So dapat ang tingin natin kay Lord talagang andun yung napakabanal niya, napakadakila niya. So dahil sa ganung attributes ng ating Panginoon, ang dapat na merong puso tayo ay pusong mapagpakumbaba. Amen. Amen. So sabi mo sa katabi mo, manalangin na may pagpapakumbaba. Manalangin na mapapakumbaba. Amen. So, next sabi na dito, sa number 3, so pray with endurance. So, dapat, nandun yung pagtitiis natin. So, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. So, sa Tagalog sabi na dito, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Amen? So may babasahin lang po ako dito mula kay Ray Stedman. So sabi na dito, he learned yung mangyayari sa kanya. So when everything within him cried out to flee this experience, yet knowing this to be the will of God, and he obeyed, trusting God to see him through. He learned what it means to obey God when naulit. Okay, so disobey, then yet knowing this to be the will of God, he obeyed, trusting God to see him through. And then sabi niya dito, he learned what it feels like to hang on when failure makes us want to throw the whole things over. Then when we are so defeated, so utterly despairing, so angry with ourselves, so filled with shame, self-loathing, and guilt that we want to forget the whole thing. He knows what that is like. So he went the whole way, he looked the full brunt of it. You and I will never pass through a Gethsemane like he went through. He went the whole distance. So ano ba yung ibig sabihin nito? So dito ang sinasabi ni Ray Stedman, dahil doon sa verse na kanina, even though Jesus was God's Son, he learned obedience from the things he suffered. So dito talaga that time nung nandun siya dun sa marugdog niyang pananalangin, so parang naramdaman niya, okay, kung ano yung pakiramdam ng isang tao kapag nandun na sa oras na yun. So that time talaga, so we believe that Jesus Christ is a fully man. Amen? And nasabi na dito, so natutunan niya kung ano ang pakiramdam ng manatili kapag nakaranas ka ng kabiguan. So dito, sino nang nakaranas ng kabiguan dito? Amen. Amen. So, sa kabiguan yun, sino nang sumuko? Amen. So, dati siguro sumuko tayo pero balik tayo. Amen? And dito kapag natatalo ay talagang wala na.
Di ba? So, talo ka na sa buhay, talo ka na sa ano man. Di ba? Or, sino dito nakaranas ng mawala ng pag-asa? Amen. Di ba? So, at sino dito naranasang magalit sa kanyang sarili? Amen. Amen? So, sino dito naranasan magkaroon ng kahihiyan? Amen. Amen? Sino dito kinamuhiyan yung kanyang sarili? Amen. At sino rin dito kapag nagkakasala ay gusto na natin kalimutan yung buong bagay. Amen? So meron dito na yung pakiramdam na yan, that time naramdaman ng ating Panginoong Yesus. And then yung mga bagay na yan na dadanasin natin ay naramdaman niya, and then salamat sa ating Panginoong Yesus, talagang that time ay hindi siya sumuko. Amen? So kahit pinanalangin niya sa Ama na tanggalin yung paghihirap na yon, hindi pa rin sumuko ang ating Panginoong Yesus, at hanggang sa huli, anong ginawa niya? Sinunod niya pa rin ang will ng Panginoon. Amen? So at the end of the day, in-endure niya o tinis niya para sa kapangalan natin at para tayo ay maligtas. Amen? Yung ganong pakiramdam na yon, doon sa nabasa natin kanina, talagang habang nagpipray siya, hindi pawis yung tumutulo sa kanya. Ano yung tumutulo sa kanya? Dugo. Diba? So that time talagang nararamdaman ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa kanya. Pero buti na lang, talagang nandun pa rin yung pagsunod ng ating Panginoong Yesus. At syempre, alam niya yung purpose niya. Amen. So, sa atin din, magtiis tayo hanggang pala. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, magtiis ka. Amen? So, sabihin mo rin sa katabi mo, pagtiisan mo na lang siya. Amen? So pray as Jesus prayed. Una, sabi niya doon ay don't forget to pray while doing your ministry. Pangalawa, pray with reverence to God. And pangatlo, pray with endurance. Amen? So tayo po tumayo.